Suntukan ng dalawang motorista sa Antipolo at sa Quezon City, pagmumura ng driver ng kotseng may plakang 8 na pang-kongresista. Sa gitna nitong mga bagong insidente ng away kalsada, may diskusyon ngayon sa Kongreso tungkol sa panukalang batas kontra road rage. May report si Tina Panganiban Perez. Sa driveway ng isang fast food restaurant sa Quezon City, dumaan ang isang SUV na may number 8 protocol plate na ini-issue sa mga kongresista. Bumaba ang SUV driver at nilapitan ng pulang sasakyan. Bumalik sa SUV ang driver at umalis. Sabi ni House Secretary General Reginald Velasco, mukhang peke ang plaka ng SUV. Tila wala raw itong security features ng tunay na 8 protocol plate. Hinimok din ni Velasco ang mga otoridad na agad imbestigahan at panagutin ng SUV driver. Giit niya, illegal ang paggamit ng pekeng special plate number. Inaalam pa ng LTO kung kanino ang SUV sa video. Parela naman kaya dyan ha, madami kami. Humambalang naman ang isang e-trike at motorsiklo sa sumulong highway sa Antipolo City. Kita sa video na umaalog ang e-trike hanggang hinatak ng rider ang kaalitang driver papunta sa bangketa at nagsuntukan. Inawat sila ng isa pang rider. Ayon sa barangay, nagsimula ang away nang masagi ng motor ang e-trike. Una raw nanuntok ang driver ng e-trike. Ang kinagalit dun nga kasi nasira niya yung pan. Kaya daw siya nagalit. Nagharap na ang dalawa sa barangay at nagkasundo. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng away kalsada, gaya sa Antipolo kamakailan, na nauwi pa sa pamamaril, umapela ang ilang mamabatas kay Pangulong Marcos na i-certify as urgent ang nakabinbing panukala kontra road rage. Nakasaad sa panukala na bawal ang hindi maayos na pagmuestra, pagmumura, pang-iinsulto, pisikal na pag-atake at pagbabanta o anumang pananakot sa ibang motorista o pasahero. Sa mga yan, ipinapanukala ang multang hindi bababa sa 250,000 pesos at kulong na hindi bababa sa 6 na buwan. Kung may nasaktan o namatay, magkakaroon din ng asunto sa ilalim ng Revised Penal Code. Siyempre, yung mahigpit na parusa ay of course maaaring makabawas sa mga insidente ng mga agresibong nagmamaneho. Ang dami ngayon, walang pasensya eh. Of course, pagsulong din ng disiplina sa kalsada. Pero sagot ni Senate President Chis Escudero, kung anong pinagkaiba nito sa murder in relation to the penalties that may be imposed. Dahil yung huling road rage incident sa Antipolo, sinampahan na ng kasong murder yung bumarel. So anong pinagkaiba ng road rage bill na ito? Paano niya mapapadali, paano niya mapapabilis, o paano niya maliliwanag pa yung krimen kung sakasakali. ayon sa Automobile Association of the Philippines, hindi bagong batas ang kailangan, kundi mas striktong pagpapatupad sa mga kasalukuyang batas. Dagdag din daw rito ang pagbabago sa asal ng mga motorista at driver education. Dapat paglabas mo sa kalsada araw-araw, ang attitude mo ay pagbibigyan ko yung gustong sumingit sa akin. Bago ka sumakay ng sasakyan, may dala kang tubo, itak, pana, baril. Ang ibig sabihin nun, makikipagdigmaan ka. Di ba? Minsan kasi ang tinatawag nila dyan, perceived slight. Kinat ako eh. Hindi ka naman kinat eh. Diba? May bato rin sa kanan, iniwasan niya yung bato, akala mo, sinasadya ka. Paano ka sasadya nun? Hindi ka nga niya kilala eh. Inirekomenda rin ng grupo na senior high school pa lang, agad may driver education na. Kailangan din daw higpitan ang pag-i-issue ng driver's license. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.